Wow. Soul winning. Yan. High-tech tayo ng konti ngayon, ha? Okay, sige. Soul winning po ang ating pag-aaralan. Let's start your Bibles to Proverbs 11:30. Sino nakaka-memorize ang verse? He that sinneth souls is wise. Ito yun, no? Very famous verse. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. Yan, sabi sa Tagalog, no? Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. And he that winneth souls is wise. Yan. The fruit of the righteous is a tree of life. And he that winneth souls is wise. So, although hindi ito directly na tumutukoy sa pag-win ng kaluluwa para masay. Kasi meron din naman kasing winning na winning mo yung kanyang friendship, ano? O winning mo siya out of righteous living. Pero applicable din po ito sa pakapag-win tayo ng kaluluwa para sa Panginoon. So, ito ang general use ngayon. When you say soul winning, mag-aakay tayo ng kaluluwa para sa Panginoon. Although alam po natin na it is directly the work of the Spirit to save and to convert, pero tayo po ang bagay instrumento. Alam niyo po, wala akong problema sa Diyos na magligtas na kahit walang instrumentality ng tao, di ba? God could have easily saved anyone na kahit na hindi siya gagamit ng messenger. Hindi na niya kailangan ng Christians para magdala ng gospel. Pero pinili po ng Diyos na i-include tayo. Kaya tawag sa atin ang mga instrumento ng Diyos, we are called what? Soul winners. So mga soul winners tayo. Bakit tayo tinawag na mga soul winner? Kasi ang ating business is to engage in soul winning. So mag-aakay tayo ng kaluluwa para sa Panginoon. So inulit ko, no? Ang pagliligtas, directly yan po ay Holy Spirit ang gumagawa niya. Tayo po lamang ang instrumento. So yun po ang method na ginamit ng Panginoon. Another verse, Daniel chapter 12. Book of Daniel chapter 12 verse 3. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Tayo po ng mga magiging soul winner, they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. So, tayo po yung magiging instrumento ng Panginoon. So when we grow up to do soul winning, actually, or when we go out to saturate, marami po tayo iba't ibang kategorya ng mga tao na mga encounter, no? Although primarily ang ating pakay ay magbin ng kaluluwa, pero hindi may iwasan na when we do saturation, there are different categories of people ating pong encounter. Yan. Diba, pag lumalabas tayo, sino-sino yung mga pwede nyo magbisita? Yan kayo mapupuntahan ng mga inactive members, mga dating member na nagbakasyon, ano? Pwede ba yung magbakasyon sa Kristiyano? Oo. So actually, nawala lang sila ng ilang panahon, no? Naging inactive. Yung ilan, inaabot ng taon. Yung iba, inaabot ng buwan, ano? Yung iba, weeks. Pero yung ilan talaga, pag sinabi natin inactive, medyo matagal-tagal nang nawala yan, no? Inactive na sila. Naging dormant sila. Although, dito sa ating church, wala akong walang nawawala sa membership di ba? Dahil we became members by way of baptism. So you cannot undo your baptism. Ang pwede lang maka-terminate yung membership is when you transfer to another church of different faith and of the same, hindi different. If you transfer to a church of the same faith and practice, of course, yung membership mo sa present, matatransfer sa kung saan ka malilipat, no? So, mataterminate sa present church at malilipat lang sa iba. And another way to terminate membership is by death. Pag namatay na yung tao, di ba? Wala na yung membership mo. But,
under ordinary situations, ano, hindi ho nawawala ang membership eh. Because you cannot undo baptism. Ngayon, ang mangyayari lamang kapag matagal ka nang di nakakapagsimba, malalagay ka lamang dun sa listahan ng mga inactive. Sa inactive role. Sa atin pong simbahan, ang atin pong role dito, 1 year na hindi ka makapagsimba, malalagay ka muna sa inactive. And when you say you are inactive, hindi ka muna makakapag-participate sa Lord's Supper unless i-renew mo yung commitment mo na muli ka naman maglilingkod sa Panginoon. Hindi ka muna malibigyan ng mga responsibilities. Hindi ka pa valid for any church decision. No? Meron mga decision na gagawin because your status is you are inactive. So when we go out to saturate, yan po ilang mga categories ng tao na atin pong papupuntahan. No? Mga members na inactive. Meron din tayong ma-encounter na mga dating mga naging bisita na rito. Kaya nga dito sa church, nagpapakill up ng visitor slip or visitor's card. Doon naman sa mga nagpapafill up, siguruhin natin na kompleto yung address at yung contact number, including the person kung sino yung nag-invite. Kasi yun ang magiging reference for future visitation. Kasi kung wala yung contact number, wala pa yung nag-invite, kung sino yung nag-invite sa kanya, mahirap i-trace. Mahirap i-trace kung sino pupuntahan mo, sino kakausapin para malocate yung tao, di ba? Lalo na kung walang house number, barangay lang, nagpagkalaki-laki ng barangay. Hindi lamang yung area, kundi yung dami ng tao ng kakausapin mo para magtanong-tanong. Hindi kagaya sa probinsya na halos pagkakakilala lahat. Ganito, alam ko ba yun? 5 kilometro palayo rito. Kapit-bahay na, 5 kilometro. Halos pagkakakilala. So, yun ang po mga nagpapafill up, siguro nyo na kompleto yung address, contact number, and the person kung sino nag-invite. Naliban na lang pagka walk-in. Okay? For future purposes yan. Kapag nagkaroon ng saturation at may include siya sa mga bibisitahin. So, yan po ang mga encounter natin during saturation and soul winning, mga inactive members, yung mga dati na mga naging bisita. And then, yung mga recent visitors, yung mga naging bisita natin ng mga ilang panahon. Mga 1 Sunday, 2 Sundays, or 3 Sundays. Naging bisita natin, pwede nga yan, i-follow up, babalikan yan. For follow up. Kasi iba yung planting, iba rin yung watering, di ba? Merong planting and watering eh. Di ba? Sabi ni Apostle Paul, I planted, Apollos, watered, but God gives the increase, di ba? So, when you say planting, you are planting the seed of the Word of God. So, ginagawa ng mga nagpa-plant, yan yung mga nag-preach, yan yung mga nag-share. O yung mga nadala natin dito at nakarinig ng preaching, na ipaplant sa kanila ang seed of the Word of God. So, when you say you will water, ipapalo up mo yun. Ipapalo up mo for, i-reinforce mo na yung na-share sa kanya. So, yan po ang sabihin ng watering the seed. So, bahala ng Panginoon, tandaan po natin, hindi natin business ang magligtas. Ang ating role as soul winners, tayo po lamang yung mga informer. Sino nag-informer? Taga-inform na Jesus Christ, our Lord, is the Savior of sinners. So, ang role natin as soul winners is to give the information na sila yung makasalanan, kailangan nilang maligtas, at ang isang tagapagligtas ay ang Panginoong Yesus. So, hindi ko tayo magliligtas sa tao na hindi ako alis dito hanggang di ka nasasave. Ano ka, Diyos? You're playing God. You're taking the role of God. Hindi naman tayo nagliligtas eh. Mahal kita sa Panginoon. Mahal ko kayo sa buhay. Ayaw ko mapapakinintiyan. Kailangan mag-desisyon ka ngayon. Hindi ako aalis dito. Ano ka? Ano, shotgun? Shotgun. Shotgun soul winning. Hindi ko na kukuha sa ganun yun. Tandaan po natin, the business of saving is God's. Sa Panginoon yan. Ang role lang natin is to inform. Share the gospel, they need the Savior. They are sinners, they need the Savior. And the only Savior of sinners is the Lord Jesus Christ. So yun po ang mga inactive members or visitors, and then mga recent visitors. At pwede pa nating mapuntaan is
Kung mga new converts at yung mga newly baptized. Mga bagong ligtas at mga kababaptize pa lamang. And another category of visitors, na mga papuntahan ko natin, yan, pagka magsasaturate tayo, mga totally new prospects. Noon mo lang nakilala, o noon mo lang nakausap. Ari dati mo nang kakilala, pero hindi mo pa nababahaginan ang salita ng Panginoon. So, yun po ang ilang mga ma-encounter natin. No? So, when we go out this afternoon, so, maaari yan po ang ilan sa mga kategory na yan, ang inyong ma-encounter. Meron yung mga dati na pala previously nakaten dito. Dati na pala naging attendee sa isang Baptist church, sa ibang lugar, di ba? Mga naging old visitor sa isang Baptist church. O baka kasalubong din yung mga dati ng member dito na matagal-tagal na rin natin hindi nakasama sa panambahan. And yung mga new visitors or mga recent visitors and mas marami kayong ma-encounter, mga totally new prospects na hindi pa natin na-invite, hindi pa rin natin nasira at first time yung ma-encounter ng mga tao. At pag-uusapan po natin, ano yung magandang ibigay? Sa bawat ganitong category of people or of prospects, ano yung magandang ibigay? Ano yung suited? Ano yung nararapat na mensahe na dapat marinig nila at madala sa kanila? So, next slide. Siguro, may ganun tayo. No? Hindi ka tayo ng Brother Reggie. Hindi ko pa na-practice eh. Pero tayo yung pang ganon. Remote. Pang ganon. Okay, ano po ibigay natin sa bawat category? So, kapag ka mga old members, ano magandang ayan. Hindi ko pwede gaganon na lang yung ayan. Okay, so sa mga first category, yung mga inactive members, ano yung dapat nilang malaman? Ano yung dapat ma-share sa kanila? Ano yung dapat maibigay na mensahe sa kanila? So, encourage attendance. So, kapatid, matagal-tagal ka na hindi nakakapag-attend. Ano ba ang nangyayari? So, i-remind po natin na mahalaga yung panambahan ng Panginoon. Actually, when you do not attend church, you are violating a clear negative command of the Lord. So marami kasi hindi na-realize ang hindi pag-attend kasalanan. Alam lang natin kasalanan yung pagsinungaling, pagnakaw, manakit ng kapwa. Yan ang alam natin kasalanan, bisyo. Alam niyo po ba yung hindi ka mag-attend kasalanan yan? Because that is a violation of the command. Ano ba ang command? Ano ba ang sin? Sin is what? Sin is transgression of the law. Klaro-klaro yung definition niya sa book of 1 John. Whosoever committed sin transgresseth the law because sin is transgression of the law. Kapag mayroong utos at hindi mo sinunod, dilabag mo, you are transgressing the law and that means sin. Kasalanan yan. Sin is transgression of the law or any of God's commandments. Ano ba yung batas? Yung mga kinamad ng Panginoon. Command ba yung panambahan? Command po yan eh. Negative command. Hebrews 10:25, anong pagkakasabi yan? Not forsaking the assembling of ourselves together. As the manner of some is, ano yung manner of some is? Yung manner ng ilan, nagpabaya na sila. The manner of some members, they already neglected their assembling. Nakalimutan na nila makipag-assemble o pinabayaan na, nineglect na. Kaya ang negative command yan ng writer ng book of Hebrews is, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Nakagaya ng ginagawa ng iba. Huwag natin tutularan yung ginagawa ng iba. Dahil yung iba, nagkaganyan na sila. But exhorting, kasi through church attendance, through attending church services, nakakapag-exhort po tayo one another. Kaya nga hindi advisable yung after service, yung nagpupulasan na tayo na isang minuto lang paglabas ko ng pinto, halos wala na akong makita. Para bang yung daga na pagbukas ang cage, wala, ilang minuto lang, clear na. Paano yung exhorting one another? Diba? Pagkata po, nag-meeting tayo ganito, this is meeting for the Lord's worship. And after the meeting for the Lord's worship, you also meet one with another, nag-meet tayo tayo. Especially yung matatagal na rito, yun dapat ang gumagawa namin.
Nakakatatagal na members. Because you should know better. Tagal na kayo eh. Di ba? By seniority, kung sino nauna naligtas, sino nauna naging member, that makes you what? That makes you leader of the younger Christians or the new converts. Ano yun? Understood na yun. Hindi na pinag-aaralan yan. Hindi na dapat pag-usapan yan. Understood na yan. Nauna kang mananampalataya, seniority ka, kahit naman sa bahay, di ba? Kung sino lang ng pinanganak, siya yung panganay, di ba? Mas panganay. Mas palaki ang ina-expect, right? Mas palaki ang expectation sa kanya. So, sa atin po ng mga old members, mas malaki expectation sa atin. Hindi tayo pa yung nangunguna na after service, agad-agad, wala pa isang minuto, wala na. Hindi mo na inintay yung amen eh. Kailangan pagka-amen, wala na ako. Sinabi tayo ito ngayon lahat, pagtatapos sa panalangin, kailangan pagka-amen, hindi na ako makarinig. Hindi mo tama yun mga kapatid. Because how can we exhort one another, di ba? Pag may nakita na niyo convert, newly baptized, kapatid, kamusta? Hindi ka ba nagkakaproblema sa pag-intindi mo sa, wala ka ba naging problema sa Bible mo, sa pakikinig mo, dito sa doctrine na narinig mo dito sa church? Baka may tutulong ako. Sa ba? Mga, di ba? Meet after the meeting. After the meeting here for the service of the Lord, pwede ba na mag-meeting ulit? After the service, usap-usap po na. Huwag yung mag-antay ka na sino kang kakausap sa akin. Hindi ganun, maghanap ka ng makakausap. Tapos sasamalon mo, isnabero mga tao. Hindi mo lang marunong mag-usap. Mga suplada. Huwag ka mag-antay, di ba? Ikaw na mismo ang kumilos, lalo na kung old member tayo. Mga datihan na tayo. Hindi yung tayo pa yung nangungunang tambarurot, sabi nga na lang. Hindi ko pa yung nangungunang patampuhin. Hindi ako napansin. Si Pastor, ginanyan ko kamay ko, hindi ako napansin. Hindi ako pinapansin. Nangyayari rin sa akin yan, inaabot ko kamay ko at hindi rin ako napapansin. Pero hindi ako nagtatambarurot. Gumaganti lang. Hindi ko rin napapansin minsan. Kunti ko ang mata ko palibot, di ba? Kunti ko ano ka, grasshopper, ang mata, all over, talagang bukulo. Waluwag, panoramic. Eh minsan hindi talaga napapansin. Huwag ka magtatampo, no? Lalo kung tayo old member. Pag old member tayo, wala ka ng karapatang magtampo. Dapat ikaw na yung namumuna sa... Dapat peacemaker ka na yan eh. Kung meron mga nagne-negative, meron mga hindi magandang, ikaw na yung mag-solve yan eh. Old member ka na eh, di ba? Ikaw na yung tutulong, mag-aayuda, alalay sa mga bago. Meron sila sinasabi na, sa simbahan nyo, marami naman kasi dyan, yan, mga hindi marunong mamansin. Talaga, sino yun? Huwag ka parang gagatungan mo pa, o nga, ganun talaga yun eh. Huwag na ikaw yung, huwag mong pansinin ng tao niya, kahit ako, nakasusupladahan dyan. Ikaw pa yung, so tumulong ka sa solusyon, tumulong ka sa ikasosolve, lalo siya ma-edify. Di ba sabi ng Bible, edify one another. Exhorting one another, not forsaking the assembly, kagaya ng ginagawa ng iba, kundi sa ating pag-attend dito, we exhort one another. Lalo pa, sabi ng writer, you see that the day of the Lord is approaching. And so much, as you know, the day of the Lord is approaching. Ano yung day of the Lord? The coming. Lalo pa nalalaman natin, sabi ni writer na, ang pagdating ng Panginoon ay palapit na. Di ba? Kaya kung yung babasahin yung karugtong yan eh, provoke one another unto love and to good works. Tayo na yung maghahamunan sa bawat isa na magmahalan at gumawa ng kabutihan. At ang pinakamabuting bagay na magagawa natin sa kapwa ay ang ibahagi ang mabuting balita. Talo pa niya na nag-abot ka ng 1 milyon. Dahil 1 milyon, mauubos yan. Kaya ba ubusin ng 1 milyon sa isang araw? Kulang pa. Kung bili ka lang isang kotse, ubos na yan. Magkano, hindi mo may 1 million? Kung gusto mo mga mura-mura, mga billion-billion, mga 800 o 900, sandali lang ubusin 1 milyon,
So, yung i-share mo ang gospel, talo pa niya na nagbigay ka ng 1,000,000 na tao. At sabi ng Biblia, what shall it profit a man if he will get the whole world but loses his soul? Pero kung gospel lang na i-share mo, tas 7 tao, mababago mo ang destiny ng tao. Correct? You'll change his destiny from going to hell, mababago yun, di ba? Mapapalangit siya. So, naituro mo sa kanya ang tungkol sa buhay na walang hanggan. Okay? So, sa inactive members, encourage attendance. Encourage natin na magbalik ulit sa Panginoon. And then, i-remind mo rin na, meron tayong pananagutan sa Diyos eh. Ba't na-afford mo pa na mag-relax sa service mo sa Panginoon? Balang araw, sa ayaw mo sa gusto, harap tayo sa Diyos. Pananagutan tayo. Romans 14:12. So then, every one of us shall give an account of himself to God. Bawat isa sa atin ay magbibigay sulit. Pananagutan ka sa Panginoon. You will give an answer to God. And then, i-remind natin yung sinasabi sa Ephesians 5:16. Redeeming the time because the days are evil. Ano yan? Baka hindi mo mamalayan. Naiisahan na tayo ng kaaway ng Panginoon. Ang mga araw ay masasama. Samantalahin natin ang panahon habang meron pang ibinibigay ng pagkakataon ng Panginoon. Paglingkuran natin siya. So mamaya sa hapon, isang pagkakataon niya na makapaglingkod ng Diyos. Samantalahin niya. Because the days are evil. Masasama ang mga araw. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na mga araw. Baka ma-divert ang ating atensyon mula sa paglilingkod sa Panginoon. Alam natin na ang Diablo, maraming paraan para ma-divert ang ating atensyon. Kung nabasa na ninyo yung book na Pilgrim's Progress, yun rin ang nakabasa niya. Si Christian, on his way to Celestial City, ang daming distraction. Yan yung Vanity Fair. Nadi-distract yung attention niya sa pagsunod, sa pagtahak, sa lagdas ng paglilingkod sa Panginoon. Meron mga maluluwag na daan. Dito ka! Pagka sumuot siya ron, sa umpisa lang pala maganda yung kalsada. Pag diretso niya, pumunoy pala doon, hihingi naman siya ng tulong, and the Lord will send help. Pinapadala niya si help, papadala niya si mercy, papadala niya si faith, ang ganyan, Ito nga, ginagawa ng Panginoon para muli tayo ma-recover at muling magpatuloy sa paglilingkod. So, samantalahin ng Panginoon ang panahon, redeeming the time because the days are evil. So, saan mo gagamitin yung mga panahon mo? Diba? Huwag tayong maging idle. Likely lang mga panahon eh. Sabi nga ko narinig, time is the most extravagant of all commodity. Dahil pagka lumipas yan, hindi na babalik yan eh. Okay? Saka yung mga oportunidad, napakamatinding gastos yan kapag nilustay mo lang ang panahon. Napakalaking nawawala. Lost opportunity. Lost opportunity to serve the Lord. Lost opportunity to serve God. To be of help to somebody. Samantalang lumilipas sa mga oras, pinapabayaan mo lang. Ang daming dapat tulungan. Ang daming dapat i-encourage. Ang daming dapat share ng gospel. Kaya pag nilulustay mo lang ang oras, napaka-extravagant mo. Grabing paglulustay yan. At yan, hindi na babalik yan. Di ba? Ibabalik mo ba yung kahapon? Ang kahapon, lulipas na. Hindi na ibabalik yan. Ang meron ka lamang ay yung ngayon. Hindi ka nga nakakasiguro na meron pang next 1 hour. The only time you have is now. Kaya sabi ng Bible, redeeming the time because the days are evil. So, yung mga old members, i-remind na lang natin sila dyan, pinaparedeem sa atin ng Panginoon ang panahon of our accountability. And then, remind them of the preeminence of Christ's return. Revelation 22 verse 12. Ano sabi po sa Revelation 22:12? Behold, I come quickly, and my reward is with me. To give every man according to his work shall be.
So, bibigay na gantimpala sa atin ng Panginoon na reward, ayon din po sa ating ipinaglingkod. Okay? So, meron din pong degree, ng reward. Depende rin sa degree ng ating pinaglingkod sa Panginoon. At sabi yan, according to every man's work, ang magiging reward po natin, according to every man's work. Kung paano mayroong degree of punishment according to Revelation 20, according to works then, ganun din po sa service natin sa Panginoon, ang ating reward will be also according to our service. Kung anong ating pinaglingkod. At madali nang babalik ang Panginoon. Imagine, kailan po sinabi yan? 2,000 years ago. Hindi mas malapit na ngayon. Di ba? Umaga, lumipas ang 2,000 taon. Di mas malapit na ngayon, lalo ang pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo po ba yung isang event during the earthly life of our Lord? Maraming mga karap ng Panginoon, kausap niya, nirebuke niya. Dahil ang sabi ng Panginoon, you know how to read season. You know how to read weather. Nakaka-predict kayo. Pag nakita ninyo magulang langit, predict ninyo nakasunod ang ulan. Pero bakit sila na-rebuke ng Panginoon? They know how to tell time, how to tell season, but hindi nila ma-predict na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ano? Yung signs of the time. Ang hindi lang naman natin mapipredict is the what? Exact day and exact hour. Pero yung season, pwede. Kung kailan hinog. Kung kailan hinog na yung panahon. Parang yung pagsilang ng bata yan eh. Pero ba rin itong makakapredict na at this particular day, wag lang yung sasaya kasi sasaya any moment, pwede mong gawin yun eh. Pero yung normal delivery na sanggol, mapipredict mo ba ang exact day kung kailan mahanganap ang isang buntis? Can you also predict the exact hour kung kailan mangyayari yan? Ganun din po ang pagdating ng Panginoon. You cannot predict the exact day and the exact hour of the coming of the Lord, but you can predict the season, kung kailan ripe, kung kailan yung malapit ng pag-deliver ng baby. Mapipredict mo yan. Kailan yan? Kapag masyadong malaki na yun ka. Kapag medyo hirap na. Itmayat na yan. Hindi na normal itong sakit ko Sunod-sunod na ito So, ano masasabi niya yan? Pagka masyadong sunod-sunod na yung magsakit. Diba? Bakit ganun? Kung na may tinta yung mukha ko, bakit ito? Iba na ang pagsasakit. Diba? So, yun yung malapit ng paglabas. Ganun din po. Hindi natin mapipredict ang exact day and hour of the coming of the Lord, pero yung sign kung kailan mangyayari yan, pwede nating malaman. Ano po ba yung mga sign of the Lord's return? The fig tree. Kapag nag-bloom yung fig tree. And fig tree refers to the nation of Israel. Diba? Diba nag-bloom na ngayon ng Israel? Starting in 1948, at hanggang ngayon walang makaawat sa Israel. Kahit pumipigil ang US pag nagmatigas ang Israel walang magawa US. Walang magawa United Nations. Recently, di ba, yung araw-araw silang pinaliliparan ng rocket ng mga Hezbollah. Sino ba natukup dyan? Iran? Syria? Iran? Hindi na televise yan Ang tinatelevise lang nila, yung retaliation ng Israel. Kapag nag-retaliate ang Israel, masyadong pinofocus sa media na ang daming sibilyan ang nadadamay. Pero hindi nila pinofocus sa media yung damage na ginagawa ng mga Hezbollah sa Israel. Kaya sabi ng Israel, hindi kami manonood na lang. Awat kayo ng awat sa amin. Paano yung namamatay sa amin araw-araw? Kahit anong pigil na ng US, kahit anong pigil ng United Nations, hindi nila mapigil ng Israel, lumalaban ng Israel. Alam niyo ba mga farmers doon, kahit farmer may sukbit na baril? Para nang nangyari during Nehemiah's time. Kasi nga, ang nakapaligid sa kanila, puro kaaway nila yan Remember the six-day war? Ilang bansa yan na lumaban sa Israel? Anim yata yan na bansa, pinagtulong-tulungan ng Israel. Pero sa loob ng 6 na araw, Israel ang nanalo. Dahil impending pa lang yung war, inunahan na ng Israel. At saka ang Panginoon, kampi nila ang Panginoon kasi
Yung inaaral nila yung posisyon ng mga truck, na mga wala naman tama pero mga nakabaliktad. O, di ba? Panginoon na nakikipaglaban para sa kanila. So, isang senyales yan. Saka kailan pa ba yung, ano ba yung mga ilang sign pa ng malapit ng pagbalik ng Panginoon? Alam niyo po yung ano, yung sinasabi sa Daniel na in the last days, knowledge shall increase. Kailan nag-increase ang knowledge ng tao? Di ba ngayon yun? There is so much information nowadays. Napaka-accessible ang information. Correct? Kahit bata may access dyan. Kahit walang knowledge sa military, maraming yun, kaya magawa ng ano, improvise sa mga bomba. Mga high-tech pa, minsan, rice cooker lang, pwede na, di ba? Cellphone, Oo. Grabe knowledge information. Yan sinasabi sa Daniel na in the last days, knowledge shall increase. And people will what? People will run to and fro. Ito na yung panahon na napakamura ng ano, ng transportation. Dati napaka-limiting, ano? Napaka-hirap mag-travel by airplane. Ngayon, mas mura pa ang airplane kaysa bus. Diba? Mas mura pa mag-airplane kaysa barko. Minsan nga, piso, makakapag-travel ka na round trip. Yun lang, huwag ka na matulog, abangan mo yung Roma. Pero talaga piso, makakapag-travel ka na ng round trip. Kanina naman yung ano, yung nangyayari ngayon sa mga tourist, di ba? Ang mga bansa, dati, pag sinabing Japan, meron tayo makapunta dyan. Ngayon, parang ordinary na lang. May multiple visa pa kayo, multiple entry na visa sa Japan. Pag sinabing Hong Kong, ako, mahirap magpunta ng Hong Kong. Pero ngayon, para ka lang nag-shopping sa Davao, o para ka lang nag-shopping sa Cebu, pagpunta ka ng Hong Kong. Di ba napaka-ordinary na ngayon? Pag sinabing saan galing Hong Kong, parang wala lang. Dati, ha? Kailan ka nakapunta ng Hong Kong? Buti ka pa. Ngayon, ganon. Alam ko Disneyland eh. Ganon. Parang kapit-bahay mo lang. Di ba? So yan, mga signs na yan. What else? Mga smart card. Yung mga smart card. Yung sa ATM nyo, mga SIM card. Smart card yan eh. What else? Yung mga ATM natin, credit card. Alam nyo ba na ano yan? Lahat ng mga ito, pre-conditioning yan. Dahil ito ang gagamitin sa tribulation time. According to the book of Revelation, it will be a cashless society. And according to some scholars, napaka-practical ang gumamit ng card. Napaka-practical. Kahit sa ating mga mananampalataya, napaka-practical niyan. Kasi kung cash mismo ang dala mo, may dala ka mga bills na cash, napaka-prone yan sa hold up. Correct? Napaka-vulnerable mo sa nakaw. Napakalapit mo sa hold up. Samantala kung ang dala mo lang, ATM card, pag dinakaw sa'yo, nawala sa wallet mo, titimbre mo lang, di ba? Ibablock yan. Hindi na magagamit yan. Kaya ito yung iiral sa tribulation. Tama yun, kinokondisyon na tayo. Diba? So, nangyayari na ba ito ngayon? Alam niyo po ba na meron bang mas smart na card ngayon? Yung card na isa lamang pero andyan na lahat? Andyan na yung driver's license mo? Andyan na yung medical card mo? Andyan na yung SSS mo? Andyan na yung pag-ibig mo? Andyan na yung card mo sa school? Gagamitin mo sa school? Andyan na yung ID mo? Kompleto na! At meron bang mas smart dyan? Yung microchip? I-implant sa'yo yung microchip. Kasi ito, meron na yung microchip to di ba? Yung magnetic niya. Oh, meron bang mas miniature dyan? Mas maliit dyan? I-injectable. I-inject lang sa'yo yan. Hindi ba yan sign of the time? Kaya malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Gusto mo ba na pagbalik ng Panginoon, abutan ka na sa pansitan? Expression sa Tagalog na natutulog sa pansitan. Pero mo, kain na yan eh. Tulog ka, kainan na yan. Nakakatulog ka sa pansitan, babalik ng Panginoon wala, madadatnan ka niya na walang ginagawa.
So the Lord's return is preeminent. Sabi ng Bible, the Lord will come as a thief in the night, when you least expect it. Kasi sabi ng Bible, watch and pray. Magbantay tayo. Because the Son of Man cometh in such an hour as we think not, sa panahon na hindi mo inaakala. So yan ang ating i-remind sa mga old members. The Lord will come in a moment. Paano ba yun, kapatid? Paano mo masaknan ka sa kanyang kalagayan? Alala niyo yung parable of the talents. Sabi ng Panginoon, iiwanan ko kayo ng talent and trade with it. Yung isa, binigay niyo ng 5, isa, 2, at yung isa. Bahala kayo dyan. Alis ako. Pero babalik ako. Pagbalik ko, magbibigay sulit kayo sa akin. Eh dumating ang noble man, sa oras na hindi nila inaasahan. Sabi niya, ipatawag ang mga servants. Ilan ang binigay ko sa'yo? You gave me 5. And I gave 5 more. How about you? You gave me 2. I gave 2 more. How about you? You gave me 1. I hid it. Wala akong ginawa sa isang talent mo. Ito na. So, ano nakuha niya? Rebuke. The Lord rebuked him. So, darating ang Panginoon sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya sana, huwag tayo maabutan na kung ano lang ang inaatupang natin. Wala namang masama na harapin ng buhay, di ba? Pero huwag natin kakalimutan balansehin. Hindi ka lamang naman nabubuhay privately. Di ba according to the Bible, ye are not your own. Remember that verse? Ye are bought with a price, and you are not your own. Binili tayo ng Panginoon, hindi tayo may-ari sa sarili natin. Pag-aari tayo ng Diyos. Kaya luwalhati natin ang Panginoon sa katawang ito, the temple of the Spirit. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice, holy unto God, which is your reasonable service. Meaning, if you will not serve, you are being unreasonable. Saan binili ka eh? Hindi naman ikaw may-ari eh. Bakit kung umasa tayo para lang tayo may complete command of our life? Para lang ikaw may complete control of your life and of your time. Na walang pwedeng makialam sa'yo, walang pwedeng mag-regulate sa'yo. Ang Diyos na may karapatan mag-regulate sa atin. Sabi niya, pinatabayaan ko kayong mabuhay sa buhay ninyo na gusto niyong gawin, but there is also a time that you must allot for me. Pero ding panahon na dapat iuukol natin sa Panginoon. Diba? Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not. Magde-devote tayo ng para sa Panginoon. Hindi lahat binigay sa atin. Hindi lahat meron tayong complete disposal ng anong meron tayong sinasabi natin atin. Dahil sa totoo lang, lahat yan, property ng Panginoon. Your money, your life, your opportunities, your time, lahat yan sa Diyos yan. At nire-regulate ng Panginoon yan. He designed that a portion of our time must be devoted for Him. Ano sabi ng Matthew 6:33? But seek ye first. Baka ikatwiran mo, kailangan mong kumain eh. Ano sabi ng Panginoon? Your heavenly Father doth know that you have need of these things, but seek ye first. Alam kong kailangan nyo kumain, alam kong kailangan nyo magbihis, alam kong kailangan nyo magbayad ng tirahan, but seek ye first. Yan ang pagre-regulate ng Panginoon sa atin sa paggamit ng oras. Unahin natin ang para sa Panginoon. Okay. So, the Lord may come in a moment, and He will give an accounting kung paano natin ginamit ang mga opportunities na binigay. And then, Ecclesiastes 12:13-15, we need to remind the old members of our duty to God. Sabi ng Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it is evil. Lahat ang ginawa natin, magbibigay sulit tayo sa Panginoon, mabuti man o masama. Kaya sa nauwi ang lahat, fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Yan po'y matapos ang lahat ng pagsasala. Kumbaga, parang elimination eh. Ano bang may saysay sa buhay? Ano bang activity ang meron talagang value?
Ano bang activity ang may worth sa buhay na ito? Is it to please ourselves? To accumulate the greatest amount of happiness? Yan ang sinubukan ni Solomon. What really matters most? Ano bang may kabuluhan sa mundong ito? Ano bang may saysay sa buhay na ito? Yung mapaligaya natin ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating buhay, mapataas natin. Ano sabi ni Solomon? Ang may saysay, may kahulugan, na bagay sa mundong ito, this is the conclusion of the whole matter, is that we need to fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Fulfillment of our duty. At yan po ang magbibigay meaning sa ating buhay. Hindi yung meaningful ang buhay ko kasi naging masaya ako, naging happy ako, hindi ho. At dapat natin bigyan kaluguran ng Panginoon, hindi yung sarili natin. At kung sasayaman po tayo sa ating ginagawa sa Panginoon, bonus na lang yon. Dahil una sa lahat, ang dapat natin bigyan kasiyahan ay ang Panginoon. Pero nangangako ang Panginoon na walang sino man na binigyan prioridad ng Panginoon na hindi gagantihan ng Panginoon. So, if you are concerned about giving pleasure to God, gaganti pala ka rin ng Panginoon. At mararanasan mo rin yung happiness. Akala mo yung iba lamang ang magkaka-privilege niya dahil yan lang hinahanap nila. Pati ikaw magiging happy ka rin, mas happy ka rin. Baka mas happy ka pa kaysa kanila. Dahil ikaw ang nakakapaglingkod sa Panginoon. Diba? You do not have a guilty feelings, guilty conscience. Dahil nasusunod mo ang kalooban ng Panginoon. So, when we go out to saturate or to do soul winning, you might encounter some people who will fall of this category, mga inactive members. So ito yung dapat nilang marinig, yan ang dapat nilang makuha ng mensahe mula sa atin. Next part. Pero pa rin mga ma-encounter na mga dati nating naging bisita noong unang panahon, matagal na panahon na, including some recent visitors who visited us about once or twice. Yan, rin natin sila ma-encounter. So ito po pwede nating ma-share sa kanila. O mensahe na dapat nilang marinig, o dapat gawin sa kanila, i-share natin ang gospel. Kung narinig na nila sa kanila pag-attend, i-reinforce natin. Ulitin natin yan. No? Minsan kasi ang pagtatanim, ano yan saan mo ba sisimulan ng pagtatanim? Di ba sa pag-araro? Yung pagtatanim, minsan hindi nakukuha sa isang araruhan lang So, naararo mo for the first time, isang balik pa sa pag-araro. So, reinforce the gospel. And then, tanim mo na naman ang salita ng Panginoon. And then, invite them to come back. Invite natin na balik ka ulit sa pagsimba. And then, encourage Bible study. Pwede ba, minsan babalik ka na rito, pag mag-usap tayo tungkol sa Bible. Karoon tayo ng Bible sharing. And then, follow up. Yun po ang ilang mga pwede natin magawa sa mga dating bisita at sa mga nabagong nating bisita. Okay, next. Doon naman sa mga ma-encounter natin ng mga bagong ligtas at mga bagong bautismo. So ito ang kanilang dapat marinig, na bagay mula sa atin bilang mga soul winners. We will reinforce the gospel. I-review natin sa kanilang gospel. Kaya maganda na tayo po na mag-soul winning, medyo dapat kabisado natin, Meron kang knowledge about the gospel. It is the death, the burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. I-review natin sa kanila yan. Bakit good news yung death? Di ba death dapat malungkot? Pero why is it? How can it become a good news? Because the gospel means the good news, di ba? Bakit sa good news? Death na yan. It is a good news because that death is substitutionary. Yung kahalili mo, ikaw na dapat na mamatay sa kasalanan mo, meron ng humalili. May namatay para sa iyo. That's why it is a good news. Dahil kung wala kahalili, ikaw mismo ang magbabayad sa mga kasalanan yan. Kasi ang kamatayan, yan ang hinihingi ng mustisya na magkasalay mamatay. The wages of sin is death. Na kung walang mamamatay na kahalili mo, ikaw mismo ang mamamatay at ikaw mismo ang magdudusa sa mga kasalanang nagawa mo. Pero meron nang namatay dahil sa kasalan mo, kaya good news siya. At yung pagkalibig ng Panginoon, even yung pag-alis
ng kasalanan. Their sins will I remember no more, according to the book of Hebrews. Their sins will I remember no more. And that is being signified in burial. Kasi sa burial, anong ginagawa? Inilalayo ang bangkay, di ba? At yan po yung inilalarawan ng scapegoat sa book of Leviticus. During the Day of Atonement, dalawang kambing ang kinukuha. Yung isang kambing, kinukuha yung dugo at yun ang winiwisik sa dakong kabanan-banalan sa tabernakulo. At yun namang isang kambing, yun ang magiging scapegoat. Pag sinabi kasi scapegoat ngayon, alibay eh. Pero hindi yun ang meaning ng scapegoat sa Bible. When you say scapegoat during the Old Testament time, yan po yung natitirang kambing na in figure, ililipat ng high priest sa kanyang ang kasalanan ng Israel dyan sa scapegoat. So, isinasali ng kasalanan ng mga tao dyan sa scapegoat, and then, pakakawalan yung kambing na yan sa ilang. At siguro hindi na makakabalik yan. Minsan, ang ginagawa ng tagadala, iuulog na lang yung kambing sa bangin. Para siguradong hindi na siya makakabalik. At yan ang paglalarawan ng pag-alis ng kasalanan natin dahil binayaran na yan sa krus ng Kalbaryo. Kaya yan ang tema ng awitin na living, He loved me. Dying, He saved me. Buried, He carried my sins far away. Di ba meron ganyan song? Living, He loved me. Dying, He saved me. Buried, He carried my sins far away. Diba? Burial is carrying of the sins far away. So yung pagkalibing ng Panginoon, mabuting balita yan dahil yan ang pag-alis sa kasalanan natin. Inalis na yan sa harapan ng Panginoon. Hindi na muling babalik yan. Inalis niya ang ating kasalanan. And then He resurrected to perform the next part or the next duty of the priest, which is to intercede. He is now seated on the right hand of God, making intercession for us. That's why we will be saved to the uttermost. Sabi sa Hebrews 7 verse 25. Wherefore He is able to save them to the uttermost, seeing He ever liveth to make intercession for us. Paano naging possible na ang Panginoon ay nakakapag-intercede for us? Because He liveth. He rose from the grave. At dahil siya lumangon, sa ngayon ay makakapagpatuloy sa kanyang gawain bilang isang priest to make intercession for us. Kaya hanggang sa kaduluwang bahagi ng ating kaligtasan, hindi pa naman tayo ligtas in the perfect sense eh. Hindi pa tayo ligtas sa katawang ito. Ligtas lamang tayo sa penalty of sin. We are only saved from the power of sin, but with the presence of sin, hindi pa yan nagaganap. Dahil nananaan pa sa katawang ito ang likas ng kasalanan. Pero pakakawalan tayo ng Diyos dyan, i-release tayo ng Panginoon by putting this body to death, and the Lord will provide a new body for us. Yan po ang fullness of our salvation. Salvation of the body. To wit, the redemption of our body. Redemption pa rin yan eh. Sa book of Romans chapter 8, the redemption of our body when our glorification comes. Kailan mangyayari yan, ano? Hanggat ang Panginoon po'y mag-intercede sa atin bilang high priest. Kaya sabi ng Bible, He is able to save them to the uttermost. Hanggang sa kadulo-dulo kailangan iligtas sa atin, kaya tayong iligtas ng Panginoon. Dahil nandoon siya bilang ating high priest. Kaya good news siya. To reinforce the gospel. And then, kung unbaptized pa, hindi pa nababaptize, encourage baptism. Encourage natin na magbabaptize siya. And then exhort faithfulness and Bible study. So, kapatid, anak-anak kayo ng Panginoon. At nararapat ka ng tumago sa kanyang salita, at makapaglingkod. Pero unang-unang dapat mangyari sa'yo, higit mo pang matutunan ang mga aral. Kasi, mahirap yung sasabak tayo sa gera na kaunti lang alam, di ba? Tawag yan, yung mga green troops. Pero veterans, pero din mga green, pag sinabing green, hilaw pa. Hindi pa subok sa gera, hindi pa nakatest ng gera. Kulang sa training. Yan ang karaniwang unang-unang nakamatay, mga kulang sa training. Tama ba ko? Kulang sa training, hindi alam ang gagawin. Pero kapag well-trained, yan, malaki ang chance niya na mag-survive sa gera. So, encourage mo natin sila na mag-aaral, aralin ang mga aral natin, doctrine, hindi yung
Ayoko namang maging Kristiyano, ganito pala sinasabi, napapahiya lang. Sumama ka kagad eh. Di ba? Aralin mo muna. Ano ba maging Kristiyano? Aralin mo muna yung aral natin. Sumama ka sa mga gumagawa na ng pag-visitation, di ba? Meron yun ang solo. Sama ka aralan, solo. Wala ka pang alam eh. So, encourage mo natin na mag-faithful sa pag-attend, mag-faithful sa makikinig, sa mag-aaral, magbasa ng Biblia, and then, Bible study. Di ba? Beginners, basic doctrine. Ano na nga dapat na aralin muna ng mga bagong mananampalataya, mga new converts. And newly baptized, the importance of church attendance, and importance of Bible study, Acts 5:42, and daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. 1 Peter 2:2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Kailangan yung pag-aaral ang salita ng Panginoon. Prayer, the importance of prayer. By prayer and supplication, let your requests be made known unto God. Huwag nating pabayaan ang pangalangin. Parang paghinga yan eh. Di ba? So, pag kinalimutan mo paghinga, magpapass out ka. So, ganito ng prayer. Huwag nating pababayaan ang ating prayer life. And then, Christian stewardship, Matthew 6:33. Ituro natin sa kanya na tayo'y katiwala lamang ng Panginoon sa ating buhay, sa ating tinatangkilik at sa panahon. Hindi tayo ang tunay na may-ari ng lahat ng yan. Ang ating perang tinatangkilik natin, hindi tayo ang talagang absolute owner niyan. Ano yung sabihin ng steward sa Tagalog? Ano sa Tagalog yung steward? Katiwala. So kung katiwala ka, ang minamanage mo, hindi iyo, correct? Pinamahala lang sa'yo yan. Pinagkatiwala lang. Pero wala kang karapatang i-manage yan sa kagustuhan mo bilang katiwala. I-manage mo siya ayon sa kagustuhan ng tunay na may-ari. Yan ang ibig sabihin ng katiwala. So everything we call ours is actually God. It belongs to God. So i-manage natin yan ayon sa will, sa kagustuhan ng tunay na may-ari. So sabi mo, meron kang time, manage it according to the desire, the honor of time. And according to the honor, merong time na dapat ina-allocate para sa Panginoon. Ang ating finances, resources, pag-aari ng Panginoon yan. Alala ko yung isang kaibigan nating pastor, in-invite ng kanyang prospect. Sabi niya, pastor, tanghali na. Hindi ito Christian, hindi man ang problema. Dito ka na kumain. Sige, salamat. Sabi ng pastor, pwede bang manalangin muna tayo? Bago kumain, sige po, manalangin kayo, pastor. Masalamat. At tapos ang prayer, sabi nung may-ari, nung bisita, ng prospect. Pastor, naalala ko sa panalangin nyo, Diyos lang ang pinasalamatan nyo. Dapat pinasalamatan nyo rin ako kasi ako nagyaya sa inyo. Ako yung sa panalangin nyo, pinasalamatan nyo rin ako. Pero actually, yung sinasabi niyang pagkain niya na in-over niya, sa Panginoon niya, di ba? God gave him the opportunity. Ang lupa na sinasaka niya sa Panginoon, ang araw at tubig, ang pataba, lahat yan pag-aari ng Panginoon. Ang nitrogen, ang hangin, kailangan ng halaman para tumubo sa Panginoon. Sabi niya, dapat ako yung pinasalamatan mo, hindi yung Panginoon. Ako naman nag-tanim niyan, ako yung nag-aani niyan eh. So, everything we call ours actually belongs to God. So, kung anong piniprescribe ng Panginoon, kung ano yung guideline niya sa kanyang mga pag-aari, sundin natin. And according to God's guideline, a portion of our income must be returned back to God. A portion of our income must be returned or must be given to God. Yan ang sabihin ng stewardship. Sa mga bagong mananampalataya, bagong baptized, yan ang kanilang dapat na matutunan. Christian stewardship. Tutuloy po natin yan, ano? Tayo ba'y tamayo, tayo ba'y saglit pumunta po sa ating pananampalataya. Pakilala namin Diyos at aming mahabaging Ama, salamat po sa